Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel na Eric's Vlog po. At ngayon po ay July 23. Pag hindi po ako nagkakamali ay 69 days na lang po yung natitira. At mag-i-start na po ang pag-file po ng certificate po ng mga kakandidato po para po sa midterm election po 2025 po na magaganap next year, mga Mayo po yon. At nakaset po ang pag-file po ng candidacy ng mga lalaban ho sa mataas na posisyon, mga senador ho, congressman, sa lokal ho, governor, mga mayor, konsehal, board member, at lahat ho na iba pang mga pwesto, at hanggang sa pinakababaho sa konsehal ho ng bayan sa buong Pilipinas ho. At marami na rin ho ang napapabalitang nagpaparamdam na ho sa mga tao. Isa na nga ho dyan sa aking isinare ng isang araw. Ayan hong tungkol kay Antonio Trillanes ho. So marami ho, iba't ibang pagpaparamdam na at pagpapakita sa tao na talagang may intention silang tumakbo sa susunod na election ho sa May 2025. At gaya ho dito sa Batangas ay marami na rin ho nagparamdam at nagiging visible sa mga tao. At ngayon hong araw na ito ay ang atin hong pag-usapan ay ito hong si former Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso po. At dahil ho yung aking vlog nung nakaraang araw ay tungkol po ito dun sa panawagan ho ng mga taga Manileño na nagsisigawa na siya ay nais pabalikin muli sa kanya pong pinagsilbihan na pangunahing lungsod ng sa Pilipinas, itong Maynila ho, na kung saan ay naging mayor po siya bago po siya lumaban ng presidential election. At talaga naman hong napakadami hong accomplishment ang kanyang nagawa, hindi ho matatawaran. Mga school building ho na magaganda at air condition ho, mga high rise, at itong mga Manila Zoo, Hospital ng Maynila. At po dyan ay yung mga benepisyo ho na binibigay ho sa mga tao, lalong-lalo na ho yung mga senior. Kaya ang mga senior ho ay nananawagan kay former Mayor Isko Moreno na muling bumalik sa lungsod ng Manila upang maging mayor nila muli. So yun po ang mga nakikita nating mga video, napakadami ho niyan na talaga naman hong nananawagan ng taong bayan kaya Isko Moreno. At marami nga hong tao na hindi ho alam kung saan ba talaga tatakbo itong si former Mayor Isko Moreno. Dahil ho doon sa survey ho na lumabas ay kasama ho siya doon sa 7 to 12 position ho na maaring lumabas ho sa pagka-senador. So yun ho, at dyan ay nagpasalamat siya sa survey na yan, nagpasalamat sa mga tao dahil hindi pa rin ho daw siya nakalimutan ng mga tao ho. So ayun ho, marami ho ang nag-aabang kung ano talaga ang posisyon ang tatakbuhan nito nga si former Mayor Isko Moreno Dumagoso. At dahil nga medyo paigsi ng paigsi ang panahon para pag-isipang mabuti ang lalahokang posisyon, ay mukhang natuldukan na po ang kasagutan ho diyan. Dahil ho ngayong o kahapon ho ay nagkaroon ho ng mga post sa social media ho.
at sa mga ibang network na lalo na ho yung mga shinare ng mga vlogger ho na nagkaroon ho ng pagpupulong ho itong si Mayor Isko Moreno Dumagoso doon ho sa lahat ng mga barangay official ho ng First District ho ng Manila na kung saan ho dyan siya nanilbihan at nag-upisa at naging 9 na taong konsehal at vice mayor ho ng Maynila hanggang sa naging mayor na nga ho siya. At dyan ho sa nakita ko ay napakadami hong tao na nagsidalo at may mga kilalang mga politiko din ho na pumunta doon na naninilbihan ho sa lungsod ng Maynila. So yun ho, mukhang natulukan na nga ho ang mga katanungan kung saan ba talaga tatakbo itong si former Mayor Isko Moreno Dumagoso ay yun na po, mukhang siya'y muling babalik sa Maynila po upang kumandidato po sa pagka-mayor po ng lungsod ho ng Maynila. At doon po sa post na nakita ko sa social media ay mukhang ito na talaga ang katandem po niya para po sa pagtakbo niya dyan sa lungsod ng Maynila ay ito pong si Ali Atienza po, anak po ni former mayor din po ng Maynila na si Lito Atienza. So yun po, ang mayor po ng tatakbo ay isa ay si Francisco Isko Moreno Dumagoso po at ang kanya pong vice mayor ay itong si Konsehal Ali Atienza. Alam ko konsehal din ito sa Maynila eh. At may mga iba pa po silang kasama pa na konsehal ho at congressman. Ang alam ko yung si Ernix Junicio, yun yata yung kasama niya dyan. At isa rin po sa narinig ko dun sa video na itong si Joaquin Dumagoso po, yung anak po ni former Mayor Isko Moreno Dumagoso ay mukhang lalahok din po at magiging katikit din po sa team niya sa First District na maging konsehal ho ng bayan. At according ho kay Isko Moreno ay hindi naman daw ho niya pinilit o kusa daw po na talagang nais tumakbo nitong si Joaquin Dumagoso po, itong gwapong anak ho ni Mayor Isko Moreno ay katikit ho siya dyan ho sa kanyang pagtakbo next year. At may mga iba pa pong konsehal na kasama, hindi ko po kilala iba pero alam ko yung isa si Pajardo, yun lang yung natatandaan ko. At marami pong slot pa, kumbaga hindi puli na puno na kaagad. Ay katulad nga rin ho ng nabanggit ng iba na ito'y siguro ay nagbibigay din ng slot para po doon sa mga nais pang sumama doon po sa mga kasamahan po na nakaanib po o kaalyado po ni Hani o yung incumbent mayor po ng Maynila na si Hani Lacuna. So yun po, hindi rin natin alam kung ano naging dahilan at medyo desidido na talagang tumakbo muli itong si former Mayor Yorme Isko Moreno sa pagtakbo na mayor dyan sa Maynila. At napakadami hong tao ang taga Manileño ho ang naobserbahan ko ho na tuwang-tuwa, lalong-lalo na yung mga senior na dahil babalik ho muli itong si Isko Moreno Dumagoso upang hingin muli ang matamis na oo ng mga taga Maynila upang siya iluklok muli at pagsilbihan ho yung Maynila. At alam naman natin kung gaano siya kalakas ngayon dahil alam na ho ng Maynila kung ano ang kanyang mga ginawa sa Metro Manila, ano ho yung kanyang mga accomplishment
at talagang yun ho yung kanyang mga resibo kumbaga sa kanyang babalikang lungsod. Ito nga pong Maynila. Kaya yun po, kaabang-abang ang mga susunod ho na pangyayari dito at sigurado ho may mga iba pang mga konsehalo siguro o ibang mga congressman ang sasama dito po sa pagtakbo muli ni Mayor Isko Moreno. So yan po yung aabangan natin sa mga susunod ho na mga araw ho kung sino ho ang pupuno doon sa line-up nila sa District 1 at marami pa pong distrito ng lungsod ho ng Maynila. So yun ho at talaga namang kaabang-abang ho ang breaking news ho na ito sa larangan ho ng politika. Bilang ako rin ho ay isang supporter ni Isko Moreno ay talaga naman ho napabilib din doon sa kanyang mga accomplishment at saka kanyang mga ginawa ho. Lalong-lalo na ho yung mga ginawa niya ho nung panahon ng taghirap na pandemya. Marami hong nagawa ho at natulungan, nasolusyonan at talagang napatunayan ho ang pagiging isang leader ho niya na epektibo sa lokal na pamamahala po tulad ho ng lungsod ng Maynila na kapitolyo ho ng ating bansa. So yan ho ang breaking news ho ngayong araw ho na ito. Malalaman ho natin kung sino pa ho ang mga sasama ho sa kandidatura ni Mayor Isko Moreno. Sa aking palagay ho, tama rin ho ang kanyang naging desisyon dahil mas inuna niya yung kanyang mga nasasakupan kumpara doon sa kabuuan ho ng kung siya man ay tumakbo ng senador. Maari din ho nga pala rin pero hindi pa rin ho natin sigurado kahit mataas na rin ho yung kanyang survey. Wala hong nakakaalam kung siya ho ay papala rin ho sa pagka-senador dahil ho yung kanyang pagtakbo ng presidential election ay nakita natin na maraming tao ang nagpakita ng suporta. Ngunit katakataka lang ho, nung araw ng eleksyon ay kaunti o kakarampot lang na boto ang kanyang nakuha. So yun ho yung medyo iniisip ko rin ho na baka pag tumakbo siya ng senador ho ay hindi ho sigurado na siya ho ay mananalo. May chance ho, kumbaga 50-50 sa aking palagay. Dahil medyo alam nyo na, iba't iba ho ang kursunada ng mga tao ho. Hindi ho natin alam ang isip ng mga mas nakararami. Kaya mahirap ho manghula kahit ho survey yan. Hindi ho natin sigurado ho na siya ay papasok ho doon sa Magic 12 pag hindi ako nagkakamali doon sa senador ho. So yan ho, sa tingin ko tama ho ang kanyang desisyon na siya ay maglingkod muli at marami pa sigurong kailangang ipagpatuloy at tapusin para lalong mag-improve o lalong maging fully develop, maging maganda ho ang lungsod ng Maynila at matulungan ho ang mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Maynila. Hindi na rin ho alam sa future kung siya may pag-asa pa na muling tumakbo sa pagka-presidente pero yan ho ay hindi pa natin alam. So sa ngayon ho, yan muna ho yung balita natin na si Yorme Isko Moreno ho ay magbabalik ho sa lungsod ng Maynila upang manilbihan ho bilang punong bayan ho muli. Abangan ho natin ang mga susunod ho na kabanata, ang mga update ho at development ho dyan ho sa pagtakbo niya dyan po sa lungsod ng Manila. So isang pagpalang araw ho muli sa inyo at salamat po sa lahat ng nagsusubscribe po. Kung di pa po kayo na mag-subscribe, like, share, and subscribe po. Ito ang aking video ito. Ito ang aking YouTube channel.
Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang panonood at abangan nyo pa po ang iba pang mga video natin o makabuluhang video natin na isi-share ho dito ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. So isang mapagpalang araw po muli sa inyo. God bless po, mag-ingat po tayo, may bagyo at naway maging safe po tayo sa lahat ng oras at pagpalain po tayo ng makapangyarihang Diyos. Salamat pong muli sa inyong lahat.